Okay na po, magandang hapon po sa inyo lahat. Sama po natin si Speaker Belmonte, Speaker of the House of Representatives, si TG ba na dito? Kasama po natin kanina si Senator Gingona, naiwan po siya sa Iligan. Ang mga miyembro ng kabinete po kasama natin, si Bolts Gasmin ng Department of National Defense, si Dinky Suliman, nagpakilala po sa atin, Jesse Robredo ng DILG, Ramon Pai ng DNR, Mario Monteo ng DOST, Enrique Ona ng DOH, Babe Singson, DPWH, si Duwalhati Antonino ng MINDA, si Neric Acosta rin po ang ating Advisor on Environmental Concerns, kasama po natin. Usap natin kanina, dito pa si Oka. Sama po natin kanina si Governor Oka Moreno. Siyempre, kausap rin natin kanina umaga, butihin natin Mayor Dongkoy Emano. Mga kasama po sa Kongreso, si Benjo Renaldo, si Rufus Rodriguez, si Bambi Emano, Maximo Rodriguez at si Peter Unabla. Mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Noong Sabado po na madaling araw, isang bagyong nangangalang Sendong ang dumating sa kublin ng dilim at nagdala ng trahedyang nagpakulimlim sa dapat sana ay manining nating pagdiriwang na Kapaskuhan. Sa dami po at lakas ng buhos ng ulan, may mga ulat tayo at nakita po natin kanina, pati mga dump truck ay bumaliktad at natabunan ng putik. May mga pamilya pong natangay patungong laot, malayo sa ilog at doon na na-rescue ng Coast Guard at Navy. Sa huling bilang kaninang alas 6 ng maga, 757 na po ang ating mga kababayan ang nasawi dahil kay Sendong. 1,582 ang nasaktan. Patuloy pa rin hinahanap ang 49 na nawawala. Habang may 432 na ang nailigtas ng ating mga rescuer mula sa peligro. Ayon po sa huling tala ng NDRRMC, 63,079 or 63,079 na pamilya ang naapektuhan ng sakuna. Sa ngayon, pangunahin natin tinututukan ang paghahatid ng tulong sa mga nasalantang lugar. Naglabas na ng relief supplies at standby funds ang DSWD na suma total ay nagkakahalaga ng 72.5 million pesos. Samantala, patuloy pa rin po ang mga emergency missions sa ating mga sundalo at kapulisan. 3 chopper po agad na rumisponde mula sa Tactical Operations Group ng hukbong Panghipapawid. Patuloy pong dumarating at ipinapamahagi ang mga sako ng bigas, mga delata, inuming tubig at iba pang relief goods mula po sa DSWD. Dagdag pa sa mga kusang ibinigay ng mga nagmamalasakit nating mga kababayan. Magbibigay naman po ng benepisyo ang PhilHealth kahit sa mga biktimang hindi pa raw nila membro, habang ang PCSO ay sasagot sa gastusin ng mga biktimang pumasok sa Northern Mindanao Medical Center dito po sa Cagayan de Oro, ayon po sa kanyang chair na si Margie Wico. Ang DPWH po ay nagtatrabaho na ngayon upang itindig ang mga tulay na gumuho upang mas mapabilis ang pagdating ng tulong sa mga nangangailangan. Kabalikat po nila ang mga frontliner natin mula sa DSWD, AFP, Coast Guard, PNP at mga local government units. Alam po namin na anumang lunas ay mapapabilis kung mag-aambagan tayo sa pagtulong sa kapwa natin Pilipino. Lumalagari po ngayon ang nag-iisang C-130 na aeroplano po natin. At nagagalak po tayo dahil hindi na kinakailangang udyukin ang pribadong sektor na tumulong dahil kusa na nilang ipinahiram ang kanilang mga sasakyan tulad po ng Air 21, LBC at pati na rin ang Philippine Airlines at marami pa akong iba. Nariyan din Nariyan din po ang nagbigay ng malilinis na tubig
damit, pagkain, potable water system, at iba pang kagamitan para sa mga nasalanta. Ang mga eskwelahan na kusang ginawang evacuation center ang kanilang mga pasilidad at patuloy na nag-oorganisa ng mga relief operation tulad po ng Xavier University. Narin din ang mga institusyon tulad ng ABS-CBN Foundation, GMA Kapuso Foundation, TV5, SMART, Globe, Ateneo, Lasal at marami pang ibang naging katuwang ng laksalaksang karaniwang mamamayan na nagvo-volunteer at kusa nag-aabot na makakaya upang makatulong. Sa kanilang lahat po, maraming salamat po. Mga kapwa ng Pilipino ang nagsisilbing liwanag sa mga panahong tulad nito. Alam po nyo, hindi ko po maiwasan. Ang tanong ko po, kailangan bang umabot sa ganitong trahedya? Alam po nating darating si Sendong. Sariwa pa po sa alaala natin sina Undoy, Pepeng at Pedring. At gumawa po tayo ng paraan para iwasan ang ganoon kalaking pinsala. Pag-upo po natin sa pwesto, ang sabi sa atin, 43 sa 80 probinsya ng Pilipinas, lampas sa kalahati, ang nasa panganib tuwing may darating na bagyo. Nabigla po tayo nung ibinalita sa atin to at muli nating ipinasuri kung tama ang bilang na ito. Pagbalik ng pagsusuri, naging 66 pa ang dami ng probinsyang nasa peligro. Bali may mga lugar po sa 66 na probinsyang to talagang luba ang panganib ng flash floods o landslides. Lalo po tayong nabahala, kaya tagsagawa tayo ng mga hakbang para tugunan to. Gumagana na ang mga Doppler radar natin sa Subic, Tagaytay, Cebu, Hinatuan, Baguio at Baler. Ngayon dahil sa aktibo ugnayan sa pagitan ng National Disaster Risk Reduction Management Council at ng lokal na pamahalaan, bago pa man lumapag sa lupa ang unang patak na ulan, nailatag na ang mahakbang na kailangan gawin ng bawat ahensya. Maaga nating naipoposisyon ang mga relief goods para sa mga lugar na natukoy na tatamaan ng bagyo. Aktibo sa paghahatid impormasyon ang Pag-asa at NDRRMC. Hindi lamang sa kanila pong website at sa ibang mga social networking sites, kundi maging sa pamamagitan ng tinatawag na text blasting. Kakibat na mga hakbang na ito ang ating Total Log Ban at ang National Greening Program na nakatuon sa pagmatagalang solusyon sa mga problemang pangkalikasan. Minumulat na rin po natin ang lahat sa mga panganib ng climate change. Paulit-ulit din po natin ang ating panawagan. Kung tatanggi tayo kayong lumikas sa panahon ng sakuna, hindi lang po buhay ninyo ang nalalagay sa panganib, kundi pati na rin ang rescuer na itataya ang sariling buhay para sa inyong kapakanan. Hingi po ako na inyong pahintulot, pasensya na po. Pero talagang madalas pong sitwasyon, yung mismong tagaligtas, babalik sa lugar na peligro, hindi 2 beses, kung minsan 3. Sa ibang lugar po hanggang 5 beses. Kada pasok na nagliligtas, ini-expose po niya, di ba? Nilalagay niya sarili niya sa panganib para lang makatulong. Balita ko po dito sa Cagayan de Oro, meron rin po nasawi na mga nagre-rescue. Sa kabila po ng mga paghahandang ito, bakit pa po natin ngayon kinakaharap ang ganitong trahedya? Alam po nyo, meron tinatawag na mapa. Nagdedetalye na tinatawag na geohazard. Itong geohazard na po, tayo na ang tumukoy. No? Ay, ito pong mapang to, tumukoy. Dito po sa lugar, Sitio Huyata to, ang ngalan ay Isla de Oro, bilang puok na mismong sasalo ng baha sakaling dumating ang bagyo. Nakita naman po niyo yung ayos ng Cagayan River at saka itong Isla de Oro na po to. Talagang haharangin niya yung ilog. Dahil alam natin ang topografiya, natukoy na rin ang mga lugar kung saan magiging mabilis ang ragasa ng tubig. Bakit po may nakatira pa rin sa mga puok na ito? Alam naman pong bubuhaghag ang lupa sa gilid ng mga bundok kung tatanggalin ang mga punang kahoy. Bakit po hinayaan pa rin putulin ang mga ito upang masaka ang lupa? Bakit po may mga ulat na mga trosong tinatangay ng ilog mula Lanao patungong Iligan?
Bakit po ba may nagpipilit pa rin gumawa ng mali? Kailangan ko pong tanungin ang aking sarili. At araw-araw ko po tinatanong ang aking sarili. Sapat ba ang nagawa ng inyong pamahalaan para iwasan ang ganitong klaseng trahedya? Hindi ko po yata matatanggap na nagawa na namin ang lahat. Alam kong may kaya pa tayong at dapat tayong gawin. Wala po tayong hangad na magturo kung sino ang dapat sisihin sa ganitong mga panahon. Ngunit obligasyon natin tukuyin kung ano ang nangyari. Nagbuo na tayo na isang task force mula sa mga kinatawan ng DILG, DSWD, DPWH, DOST, DOJ, DNR at Mindanao Development Authority. Sila po ang mag-iimbestiga sa lahat ng mga at magbibigay ng lunas at tugon sa lahat ng ating mga katanungan. Para hindi na maulit ang trahedyang ito, kailangan malaman kung saan nagkulang, kung sino ang may pagkukulang, at kung paano ito dapat paragutan. Inaasahan ko rin kung buong loob na ipatutupad ng bagong tinalagang ARM OIC Governor na si Mujib Bataman ang inaatas kong total log ban on natural forest. Na ang ulat po sa akin ay walang habas na nilalabag ng mga illegal logger sa kanya pong rehiyon. Pagbalik po natin sa Maynila mamayang hapon, lalagdaan ko na po ang state of calamity or national state of calamity upang paandarin ang mga mekanismong mapagkukunan ng dagdag na pondo. Alam po nyo, 3 milyon dolyar po ang maaari natin makuha mula sa Asian Development Bank. Habang may nakahandang 500 milyong dolyar na ipapautang ng World Bank sa mababang interes kung sakaling magkulang pa po ang pondong matagal nang nakahanda upang tugunan ang ganitong mga kalamidad. Kabi-kabila rin po ang alok ng tulong mula sa Japan, Amerika, Australia, Russia, China at may mga ibang bansa pa patuloy na nag-aalok ng kanilang pong tulong. Taos-pusong pasasalamat po ang ipinararating natin ngayon sa mga kaibigan ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino. Wala pong duda, babangon ang Cagayan de Oro at Iligan at ang iba pang tinamaan ni Sendong. Ang tanong lamang ay kung gaano kabilis. Ngunit hindi lang po agarang lingap sa mga nasalantaang tuon natin. Kailangan natin maghanda dahil alam nating hindi maiiwasan ang pagdating ng bagyo sa ating pong bansa. Palalakasin natin ang sistema upang mas malinaw na matukoy kung gaano karami at kalakas ang bubuhos na ulan. 4 na Doppler radar na po ang nadagdag mula nang umupo tayo sa pwesto. May 3 pa pong magiging operational sa darating na taon. Bukod po sa 60 milyong piso na inilaan para sa pagpapagawa ng mga karsada dito sa Cagayan de Oro, nariyan din ang 54 na milyong piso para maisaayos ang inyong sistemang pangtubig inumin. Dagdag pa po dyan ang 150 milyong piso na nakalaan para magpwesto ng tinatayang 1,000 unit ng automatic water level sensor sa 18 mga river basin sa buong bansa. 450 milyong piso rin po ang itinalaga para sa pagpapatayo ng mga core shelter sa Cagayan de Oro at Iligan. May tinatayang 1,000 housing unit din naman po ang maaasa natin mula sa National Housing Authority sa pangunang tulong po nila. Nagsisilbing paalala ang ganito mga pagkakataon sa ating mga tungkulin. Ang pangangalaga sa kalikasan at ang pagkalinga sa kababayan nating nangangailangan. Higit sa lahat, matutuhan sana nating talikuran ang mga gawaing nagdala sa atin sa kinalalagyan natin ngayon. Kung ayaw nating maulit ang trahedya pong ito, kailangan nating matuto sa ating lahat na pagkukulang. Makakaasa kayo sa tulong ng pamahalaan sa pagkukumpuni ng inyong mga tahanan. Ngunit tumaasa naman, kaming hindi na tayo babalik sa mga lugar na may banta o yung kasiguraduhan ng panganib. Bibigyan kayo ng trabaho at pagkakakitaan, ngunit hindi kami papayag na muling mailagay sa peligro ang inyong buhay at ang ating pong kalikasan. Mulit, Ngunit muli natin patutunayan sa mundo
na 10 beses man tayong masadlak sa ganitong mga delubyo, 11 beses aahon si Juan at Juana de la Cruz. 11 beses tayong babangon mula sa pagkakadapa. Maging pagkakataon po sana ang trahedyang dala ni Sendong upang makapaglatag ng pagbabagong hindi matatangay ng hangin o aanurin ng baha. Maging hudyat po sana ito ng pangmatagalang transformasyon sa pananaw, ugali at kilos ng bawat isa po sa atin. Sa darating na panahon, maalala sana natin ang mga araw na ito hindi lamang dahil sa mga napinsala, hindi lamang dahil sa pagluluksa, at hindi lamang sa dalamahitang nararamdaman natin ngayon. Magbabalik tanaw tayo sa panahong ito, sa kung paano tayo pinagkaisa, kung paano tayo hinubog, at kung paano natin pinatunayan sa mundo, walang kayang magpayuko sa Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat.